Yo, what's up mga koplak? Magandang araw, magandang buhay, magandang gabi sa inyo lahat. So, yun nga mga koplak, may bago tayong na-remap na Click 160, ginabi na nga si Sir. So, matagal na natin itong client na bago lang nakarating dito sa atin. Ginabi na nga. So, yun nga mga koplak, pakita ko sa inyo. After remap, top speed nito sa center stand. So, naka 160 siya mga koplak, no? So, di na masama sa center stand. So, babawas pa rin naman yan mga koplak, lalo na pag nasa highway na. So, yan ay try lang natin para makukuha lang natin yung limit ng RPM niya. So, hindi pa naman natin sinagad mga koplak kasi free wheel siya. Delikado rin sa CBT or ano. Nakuha lang natin dyan ay 10,500 RPM pero pinasukan natin ng 11,100 RPM. So, yun nga pala mga koplak, una natin ginawa dito bago natin i-remap. Siyempre, salpak natin yung K-line nito sa ating laptop para makuha yung ECU code nito, para ma-compare natin dun mga koplak sa ginawa nating mapa nung araw. So, may ginawa na akong mapa dito mga koplak para sa Click 160 na naka-open pipe. Chinek natin lahat to mga koplak bago natin i-remap para hindi tayo mapag-abutan. Chinek natin yung TPS, yung kanyang gas, yung kanyang RPM. So, chinek natin lahat mga koplak para pag natapos natin na remap ay wala tayong magiging problema. So, ayun nga mga koplak, napansin ko lang dito nung naka-open pipe ito, nung chinek ko yung AFR nito, pakita ko sa inyo mga koplak. So, ito nga yung kanyang graph ng AFR. So, pansin nyo may tumaas na graph. Ibig sabihin yan mga koplak is naka-lean siya mga koplak, lean siya. So, nawawala yung gas niya pag naka-minor siya mga koplak. So, delikado yung mga lalo na sa mga naka-open pipe. Kaya, pinasuggest ko lang sa inyo, mag-remap kayo pag naka-open pipe kayo, lalo na Honda or Yamaha, lalo na si Aerox 155. So yun, hanggang dito na lang ang ating video at usapan. So yun lang mga koplak, ingat kayo lagi, ride safe sa lahat, bye.